Welcome to my podcast. My name is PJ Andy Porda at samahan niyo ako and let's talk about life and how to get through it. This is my podcast, Paano Nga Ba? And today, we are going to talk about paano nga ba natin isa-celebrate ang Christmas this pandemic. Sa ating mga Pinoy, basta pumasok na ang Burr months or starting September pa lang, nasa Christmas mood na ang buong bansa. Unti-unti nang kumukuti-kutitap ang paligid kasabay ng mga Christmas songs and Christmas carols na pinapatugtog sa radyo at telebisyon. Excited na tayong lahat sa mga kaganapan at kabisihang mangyayari habang palapit ng palapit ang Kapaskuhan. Mga family reunions, kaliwat ka ng Christmas parties, get-together ng mga magbabarkada or magkakaeskwela. Pagsundo sa ating mga kapamilya at kamag-anak na galing abroad. Excited tayo sa mga bagong damit, bagong pantalon, bagong sapatos na isusuot natin in every party that we are going to go to. We are excited for our new gadgets na pinag-ipunan natin ng buong taon para mabili ito. Or kaya naman yung pinangako sa iyong ibibigay ng nanay, tatay o kapatid mo bilang Christmas gift nila sa iyo. Panay-panay ang pasyal at pag-iikot natin sa iba't ibang malls para makipag-unahan sa mga sales at upang makahanap tayo ng pinakamagandang regalo para sa mga mahal natin sa buhay. Kaming mga OFW dito sa abroad, ganun din naman. Suki sa lahat ng mga grocery at shopping malls na may sale para mapuno kaagad yung mga balikbayan boxes at umabot ito bago dumating ang Pasko dyan sa Pinas. Malayo pa ang Pasko pero kumpleto na yung order natin ng mga masasarap na pagkain para sa mga ihahanda natin sa Noche Buena. Excited na tayong matanggap ang mga Christmas bonus at 13-month pay para ipapalit ng mga bago at malulutong na pera para ibigay bilang aginaldo sa mga inaanak at mga mamamasko. But this Christmas is totally different. It is something we haven't experienced in our lifetime. So, paano nga ba natin isa-celebrate ang Christmas this pandemic? Lahat tayo apektado ng pandemyang ito. Bata ka man or matanda, nag-aaral or naghahanap buhay, nasa Pinas ka man or nasa abroad, mahirap, may kaya or mayaman, empleyado or may sariling negosyo. We are all affected by this pandemic one way or another. One of the most important lessons we learned from this pandemic at lalo na noong na-lockdown tayo ay di pala ganun kahalaga or hindi pala dapat ganun na lang natin pahalagahan ang material na bagay sa buhay natin. We really don't need as many clothes and shoes we thought we needed. Hindi pala sa mga material na bagay natin matatagpuan ang mga bagay na tunay na magpapasaya sa atin. We spend our time and money accumulating material possessions but it turns out they don't mean a thing kapag ginapuan tayo or anyone in our families and friends ng virus na ito. At kahit na parang unti-unti na tayong bumabalik sa ating mga normal na buhay, huwag nating kalimutan at baunin ang mga aral na ating natutunan during this pandemic. At ngayong Pasko, nawa ay tunay nating maintindihan ang tunay na diwa at kahulugan bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang araw na ito. So, paano nga ba natin isa-celebrate ang Christmas this pandemic? We mark December 25 as the birth of Jesus Christ, our Savior and Lord. Para sa ating mga Kristiyano, tatlong pinaka-importanteng kaganapan sa buhay ni Jesus ang inaalala natin. Ang kanyang pagsilang, pagkamatay sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay, at pag-akyat muli doon sa kalangitan. But Christmas has a very special place in our hearts. Kaya ito yung pinaka-engrande sa lahat. Pero dahil nga sa mga nakagisnan na natin, sa mga material na bagay na ina-associate natin sa Pasko, ay para bang unti-unting natatabunan na yung tunay na dahilan bakit sineselebrate natin ito. Sabi sa Bible, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have
eternal life. Very famous verse taken from the Gospel of John chapter 3, verse 16. And it really sums up why Jesus was born on Christmas Day. So this Christmas, during this time of pandemic, let's really go back to what it really means. What is Christmas for? And what message does it bring? So, paano nga ba natin isa-celebrate ang Christmas this pandemic? Unahin na natin sa love. Dumating at ipinanganak si Jesus dahil sa labis na pag-ibig sa atin ng Diyos. Pag-ibig na walang kapantay, pag-ibig na walang kapares, pag-ibig na pang forever. Pag-ibig na hindi ka paghahanapan ng anumang iyong pagkukulang or pagkakamali. Pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Yan yung pagmamahal ni God. Yung kahit di pa man natin alam kung ano yung love. Love na niya tayo. We love because He first loved us. Pag-ibig, love. I-celebrate natin ang Christmas this pandemic na punong-puno ng pag-ibig. Pag-ibig unang-una na para sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Hindi man natin maiparamdam ang pagmamahal natin sa kanila through material things ngayong darating na Pasko, marami pang paraan para maparamdam at masabi natin ito sa kanila. Yung sa kahit simpleng message through Facebook or email. At samahan na rin natin ng prayer na sa grasya at awa ng Diyos. Sa susunod na Pasko ay muling magkikita-kita, magkakasama-sama at magkakayakap-yakap tayo. Or maglaan tayo ng time para makamusta ang ating mga pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan through Zoom or any video calling app. Di man tayo physically present sa tabi ng isa't isa, but through this technology ay mapaparamdam nating malayo man ay malapit pa rin tayo. At kung mapalad tayong kasama at kapiling ang mga mahal natin sa buhay during this time, tunay na maglaan ng oras at hindi lang sabihin na love natin sila, but more ay iparamdam at ipakita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Wala mang regalo or payakman ang mga ihahanda natin para sa Noche Buena. Ang importante, kumpleto at magkakasama tayo. This pandemic has taught us na hindi natin hawak ang buhay at oras natin. Kaya habang binibigyan pa tayo ng panahon at pagkakataon ng Diyos, ay huwag nating palampasin na masabi at maipadama ang ating pagmamahal sa ating pamilya at sa ating kapwa-tao. So, paano nga ba natin isa-celebrate ang Christmas this pandemic? We give gifts during Christmas Day because God gave us the most precious gift of all, His one and only Son, Jesus Christ. Pero bakit precious gift of all nga ba si Jesus? Because He is the only one who can save us from our sins. Only through Jesus lang we can obtain forgiveness from God para sa lahat ng ating mga kasalanan. This Christmas, hindi lang mga material na bagay ang maaari nating iregalo. Gaya nga ng sinasabi natin kanina. Mayroon siguro tayong mga nakaalitan ngayong taon or matagal ng panahon ang mga nakalilipas. May mga tao siguro tayong hanggang ngayon ay di pa rin natin pinapansin o kinikibo dahil sa mga hindi natin pagkakaunawaan. This Christmas, bakit hindi iyon ang iregalo mo sa kanila? Ang matagpuan sa iyong puso ang pagpapatawad kahit sa tingin pa natin ay hindi naman nila deserve ito. At hindi man lang sila ang gumagawa ng paraan para magkaayos kayo sa inyong alitan or tampuhan. Tandaan natin, hindi pa man tayo humihingi ng patawad sa Diyos sa mga bagay na nagawa natin laban sa Kanya. He demonstrates His love and forgiveness sa ating lahat. Again, through Jesus Christ. Kaya huwag mo nang hintayin pa na sila ang humingi ng tawad sa iyo. Be the bigger person. Forgive and pave the way for reconciliation and peace. Also remember that when you forgive others, you don't just forgive them because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Huwag na nating aksahin pa yung panahon at oras at hayaan pang itong muling lumipas para mahirapan tayo or pahirapan ng ating mga sarili sa pagkimkim ng galit, puot, or tampo at hindi pagpapatawad. Kapag nakapagpatawad tayo, doon din natin matatagpuan ang kapayapaan sa ating puso at isipan. Kaya this Christmas, learn to forgive. Give not just love this Christmas.
give forgiveness, grant forgiveness, or if tayo man yung may pagkukulang, ask for forgiveness. So, paano nga ba natin i-celebrate ang Christmas this pandemic? Believe, maniwala, magtiwala, umasa at patuloy na manalig na may magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. God sent His one and only Son who was born on Christmas Day for those who will believe in Him. Sa dami na nangyari sa atin ngayong 2020, lalo na sa paglaganap nitong COVID-19 virus na ngayon naman pinoproblema natin ang pag-mutate nito na pinangangambahan ng mga eksperto that would make the situation even worse. Maaring ilan sa atin ang pinanghihinaan na ng loob, malapit ng sumuko, nawawalan na ng pag-asa, hindi na alam kung ano ang gagawin. Tandaan natin, gaya nga ng sabi sa isang quote, our lives may not be going the way we planned it, but it is exactly the way God planned it. Maraming pagsubok ang ating pinagdadaanan or pinagdadaanan pa hanggang ngayon. Marami sa atin ang nawalan ng trabaho at pagkakakitaan. Naubos yung mga naipon at naipundar natin. May mga ilan sa atin ang hindi na muling makakasama at makikita ang mga mahal nila sa buhay na nawala ngayong taong ito dahil man sa COVID or ibang dahilan. Napakaraming pasakit at bighati ang dumating at marahil patuloy na dumarating pa sa ating mga buhay. At dahil dito, marami ang nahihirapang salubungin at ipagdiwang ang parating na Pasko. But if we really focus and reflect on what Christmas truly means, if we truly meditate on what Christmas is for, if bubuksan lang natin ang ating mga mata, ang ating mga puso at isipan kung sino nga ba itong sanggol na isinilang sa araw ng Pasko, at ano ang kaya niyang gawin at ibigay sa bawat isa sa atin, ano pa man ang gumugulo ngayon sa ating mga damdamin. Naniniwala akong kayang-kaya niyang palitan ito ng tunay at walang hanggang ligaya at kapayapaan. True and lasting joy and peace that only comes to those who learn to trust in the real reason this season, Jesus Christ. So, paano nga ba natin i-celebrate ang Christmas this pandemic? Let us learn to appreciate life as it is, away from the material things that we thought are important pero hindi naman pala. Thank God for all those things that happened, the good things and even the not so good ones. Marami man ang nawala sa atin, bagay man or mahal natin sa buhay, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Unang-una na, nabuhay tayo at inadya niya tayo sa sakit na laganap sa buong mundo. Patuloy tayong magmahal, mahalin hindi lang ang ating pamilya at mga taong malapit sa atin. Love others kahit hindi man tayo pare-pareho sa ating mga pinapaniwalaan at mga prinsipyo sa buhay. And always remember this, we love others best when we love God most. This Christmas, forgive and ask for forgiveness. Kapag marunong tayong magpatawad, if we know how to easily forgive, it doesn't make us weak. Forgiveness set us free. Forgive just like how the Lord forgives us. Continue to keep holding on, believe, trust, and have faith in God. Keep trusting in Him. He is always in control, even when our circumstances may seem out of control. This Christmas, let us celebrate it for what is important and what this season is really for. It's all about God's love for us and His great plan of forgiveness and reconciliation through His one and only Son, Jesus Christ. For those who will believe in His message of peace, love, hope, mercy, and grace. Salamat for joining my podcast. I hope you learned something and I hope you enjoy listening to it. Let me know your thoughts and I hope to see you again in our next episode. So this is Paano Nga Ba with PJ Andy Porda signing off and saying God bless us all. At isang taos-pusong pagbati po mula sa aming buong pamilya ng isang maligayang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo ngayong araw ng Pasko.